Hello, yes, we're back and we are on our continuation sa ating pinag-uusapan na ano nga itong title na to, Jesus Christ, the true King and the head of government, Yes, diba? para siya Kasi, yung example natin, yun yung pinag-uusapan natin. oo, So we yung are example. looking at the standards of the Word of God na kung saan nagsimula yung governance. Kaya Kuya Okay. Serge, thank you for allowing us to take a little break. Tuloy tayo Kuya Vince, dito tayo sa yung question, meron tayong question, what authority may be resisted? Meron pala tayong authority na pwedeng i-resist. So ano ba ito? Sige, So go. unlawful authority and all lawful officers acting unlawfully. Ganda, no? Dalawa to, Hmm. unlawful authority and all lawful officers acting unlawfully. Lawful yung kanilang posisyon, but they are acting unlawfully. There have been many officers, lawfully and well appointed, who have acted unlawfully in their office. And when this is the case, they should not be obeyed, but rather resisted in a due manner. So kahit i-resist natin sila, pero ang sabi po sa salita ng Diyos, let us do it in a due manner. Dapat meron pa ring Maayos pa tamang rin. paraan. Oo, Maayos meron pa pa rin. ring manner pa rin. May tamang manera sa paggawa ng resistance natin. And isa sa Manera? Manera? Ano ba yon? Salita ba yung manera? Hindi ba pamamaraan? yes, pamamaraan tinagalog ko sa Bicol doon. Ganun Manner. ba yun? Yes. Okay. Okay. So it's one of the way of expressing our resistance is using our suffrage, yung ating karapatang bumoto. So yung mga abusado sa kanilang posisyon at sila incumbent ngayon, tumatakbo pa rin sila. Kung abusado sila, isang magandang paraan na hindi naman masyadong brutal ay yung huwag na natin silang botohan. Hindi man tayo Iboto. nagsalita, pero yung boto natin, yon ang magsasalita. Pipiliin natin yung sinasabi ng Deuteronomy chapter 1 verse 13. So, etong paraan na ito is we infer the necessity of good rulers, di ba Kuya Vince? Sa pamamagitan ng paggamit ng ating lapis at kamay doon sa pag-infer natin ng good rulers. So, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? A good constitution, good laws, and good magistrates are very necessary to the well-being of a people. A state of anarchy is ever a state of disorder and confusion, injustice in every vice, flourishness with impunity, and no man's life or property is safe. So, yun na nga, pag mga abusado, yung ating mga ruler, nakakatakot maglakad, Kuya Vince. Hindi mo alam kung baka i-salvage ka. Akala mo ngayon safety ba? Dahil, oo, because of the unlawful rulers. Alam natin na meron kasi mga abusadong rulers na meron silang mga goons na taga-patay nung gusto nilang ipapatay. So, these are the people, these are the rulers who are abusive. And the only way to resist them is to use our suffrage, yung ating karapatang bumoto. So, halimbawa, may mga pulis na ang boss nila, yung abusado ding nakaupong binotohan natin, apektado lahat ang pamumuhay ng mga tao. Parang you feel like so unsafe in the place where you are. Yung sinasabi ni Kuya Vince kaninang content, dito naman, so unsafe, parang lagi kang nagdududa sino yung nasa paligid mo kasi alam mong anytime merong gagawa ng masama dahil yung ruler nga ay masama. So isang bagay na mahirap na sitwasyon para sa atin. How sad were the times in Israel when they were without government. Magpasalamat tayo sapagkat
Ginawa talaga ni Lord ang government, binigyan tayo ng rulers, binigyan tayo ng mga tagapamahala. Dahil kung wala tagapamahala, magkakanya-kanya tayo. So kailangang merong batas tayong sinusundan upang lahat ng ating gawin, meron tayong accountability. At yung basihan ay yung ating batas. So when the Levite's concubine was forced till she was dead, we read in those days, there was no king in Israel. Every man did that what was right in his own eyes. Yun yung sinasabi ko kanina. Na pag wala tayong batas na nakakasakop sa lahat ng ating gagawin, kasi yung batas natin sa pag-aasawa, meron siyang sinasabi. Doon sa ating pagpili ng pananampalataya, merong sinasabi ang batas, may kalayaan tayo doon. Doon sa pag-aaral, meron tayong right to education. Doon din po sa karapatan sa ng shelter at ng lupa, lahat yun nasasakop, pati po yung ating pag-aasawa, nasasakop po yun. So merong order, kaya si Jesus ang ating pinaka-example ng righteous ruler. So yun ang sundan natin, maayos nakaangkop sa kung ano sinasabi ng batas ng Kingdom of God. Ganon din po tayo sa sarili nating bayan. Kailangang nakaangkop din yung lahat ng ating ginagawa doon sa batas na sinusunod kung nasaan po tayong lugar ngayon. So if you're in the US, do not insist the law of the Philippines there. Di ba, Kuya Vince? Dapat kung nasaan kang lugar, yung batas nila ang susundin mo. Hindi yung ang yabang-yabang mo kasi mayaman ka sa Pilipinas. Gusto mo, yung batas mo dito sa Pilipinas, yun ang sundin mo sa US o kaya sa Japan. Hindi po pwede yun. Kailangang sumunod tayo sa batas kung saan tayo nandoon. So, nung kapanahunan sa Old Testament, there was no judge or supreme magistrate to put the laws in execution, and the people were lawless. Ang hirap pag lawless ang bayan. Ngayon, parang there are places na na-experience na yung lawlessness, kaya mahirap na yung makapangyarihan, walang batas-batas sa kanila. So ngayong magsisimula tayo sa pinakamababang posisyon sa barangay, wag po nating ibenta yung ating karapatang bumoto. Gawin po natin yung tama, piliin natin yung wise, yung man with understanding, and the man of respect. A man of respect. Para po maging maayos yung ating bayan. So, majesty is an ordinance of God and of great importance to the people. So, mahalagang mahalaga yung inilagay ng Diyos na mga huwes, yung Supreme Magistrate natin, nasa Supreme Court, we also have our enforcers of the law, yung nag-execute yung ating mga nasa chief executive, kaya nga tinatawag natin execution, sila yung nag-execute kung ano yung nakalagay sa batas. So, yun po ay kailangan nating panghawakan, wag po nating ibenta yung karapatang yon upang makita natin yung pamamahala ayon sa kalooban ng Diyos. So Kuya Vince, you go ahead doon po sa ating conclusion para sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito na napakahalagang maunawaan ng bawat isa na boboto ngayong Lunes, Kuya Vince. 2 days more to go. Sunday bukas, and then sa Monday, botohan na. Yes. Oo, sige, ituloy natin yan. Alam niyo mga kapatid, hindi naman natin pwedeng iba-ibahin kasi meron tayong mga iba-ibang opinyon. Iba-iba kasi yung mga diferensya ng mga lugar-lugar at saka ang mga bayan-bayan kasi medyo maliit yung scale ng ating gagawin na pagboboto ngayon dahil sa mga barangay section, 'di ba? Pati SK. Our past is faithfully to deliver all the counsel of God in public and private, and to commit all our sovereign Lord
in quiet resignation to his will. He governs all things, civil and religion. 'Di ba? He governs it. Si God talagang gumagawa lahat nun. Kanya, we cannot responsibly desire but that everyone joy the free liberty of consequence. Aba, eh hindi naman talaga, ano ba, dahil may consequence, aawayin natin yon at dededmahin natin ang consequence. Ang consequence hindi natin pwedeng dedmahin. Lahat ng bagay may consequence, whether it's good or bad. So ang ating mga desisyon kung sino iboboto natin, may consequence yan. Maaaring good yan, katulad ng ginawa ko. Binoto ko si Vico dito sa Pasig. So may good consequence ako. Ang mga ang mga senior citizen dito ay may 3,000 sa December. O di ba may good consequence ako. Kaya May praise the cake sa Lord. birthday. Para may cake sa birthday pa yata. Sa inyo, meron Ay ba? hindi, sa Makati yun. Hindi yun dito. Ewan ko, Makati po wala. yun. Wala naman. Wala naman ako na-receive last year. Okay. Tignan natin. Malay mo, hindi ko alam. Malapit na ang birthday ko. Mal Siguro ayaw niya dahil baka magka-diabetes yung matatanda kaya hindi siya nagbibigay ng cake. Correct. Oo nga, tama, tama. Oo, maganda 'yon, sinabi mo. We cannot reasonably desire but that everyone join the free liberty of consequence. It is evident that many abuse it, 'di ba? Yeah, they abuse both that the religious liberty, yet we should rejoice that there is such a precious privilege granted to us. And after using our best endeavors, they must be left to their own masters to whom they stand or fail or fall. God is the judge. So at the end of the Amen. day, yung ating mga pinag-usapan, si God pa rin ang magja-judge ng lahat ng yan. Kanya hindi Amen. natin po pwedeng puwersahin kung abi di sumigi kayo kung anong gusto nyo. May consequence naman, 'di ba? Kanya ako, nung presidential election, ang binoto ko si Pacquiao, 'di ba? Kasi sa Mindanao ako nun, malakas talaga si Pacquiao sa Mindanao. So naging third naman siya. So okey lang, hindi naman ako, kahit naman natatalo ang mga binoboto ko, okey lang sa'kin. Kasi kung sinong nanalo ay susuportahan naman natin, gano'n naman 'yun. Kanya lang siyempre kapagka yung pagsusuporta natin, nakakagulo na dun sa yung pagsuporta natin sa hindi natin binoto ay nakakagulo na, ibang usapan na 'yun. Ibang consequence, 'wag ka ng kumapit dun sa consequence na 'yun. Puwede kang umalis sa consequence na 'yun kasi hindi mo naman siya binoto, 'di ba? So yan yung sinasabi, yung liberty natin, kailangan din, may tamang rejoicing at merong hindi tamang rejoicing. It is very plain case of many people in the present day have very absurd notions of liberty as if it is consisted in right for everyone to believe, do, or act he pleases in all things, civil and religious. This liberty, this libertime principle, no man has any sight before God to believe or practice contrary to scriptures. Hindi naman tayo lahat talaga naniniwala sa Biblia, 'di ba? Tayo, Ate Grace, naniniwala tayo sa Biblia. Kahit na ano ang, nagsasalita sa ating konsensya, ako kasi talagang nadinig ko si God, iboto ko daw si ano, si si Pacquiao. Nadinig ko nagulat ako, bakit si Pacquiao? Actually, kung 'di si Pacquiao boboto ko, si BBM ang boboto ko. Not for anything else kasi yun ang nakikita kong gusto ko at that time. Pero sinabi sa'kin ni God, si Pacquiao, alam ko naman hindi siya mananalo. Pero sa akin kasi, dahil nadinig ko, susundin ko, 'di ba? Hindi naman ito issue ng sinong mananalo, eh.
'di ba? Sinunod ko doon sa nature ng paniniwala ko sa tamang tao. Paniniwala ko 'yon, 'di ba? So, in any way, yun nga nagpa-abdominal, ultrasound ako, yung nag-u-ultrasound sa akin, BBM. Sabi ko, "Alam mo, naniniwala naman ako sa mga sinasabi mo, kanya lang talagang, ah, si Pacquiao kasi kung hindi si Pacquiao iboboto ko, malamang si BBM ang iboboto ko." Eh, yun naman talaga yung totoo kong nararamdaman at that time. So, diniretso ko pa rin yung Pacquiao kahit alam ko hindi naman siya mananalo. It doesn't really matter, manalo man o matalo, ang importante sumunod ako doon sa nadinig kong konsensya. Malay mo, ako, inaano lang ni God, tine-testing kung susunod ako sa kanya, 'di ba? So, gano'n ang nangyari. So, it doesn't really matter kung, ang sinunod ko ay ang konsensya ko sa Panginoon at hindi namang nanalo, it doesn't really matter. Ang importante yung nararapat sa salita ng Diyos ang aking ibinoto. 'Di ba? 'Yun ang konsensya natin ngayon na pinag-uusapan. The great law of nature, the moral law, is the rule of right action. Yung moral law, 'yan yung sinasabi ko, the rule of right action. This is the rule of moral and civil liberty. Man's fall has taken away for his freedom of right action. Alam mo, siguro kung hindi nag-fall si Adan at saka si Eva, wala na tayong ganyan-ganyan. Wala na tayong government, wala na tayong Yes, dapat na, it's all 'di ba? because of our disobedience. Yes, it's all Correct, because of because our unbelief. Yes. yes, wala kasing unbelief, walang walang ano 'to, walang distortion, walang distraction or distraction, magkaiba yung distraction sa distraction, walang kontra-kontra, lahat tayo ay isa. Yan kasi yung gusto ni God. Kanya ang mago-govern si God, hindi tao. Kanya kanya ginawa ni God yan na magkaroon ng government at sinabi niya sa Biblia na susunod tayo sa government para may kaayusan. Yan kasi yung kailangan dahil wala tayong kaayusan dahil makasalanan nga tayong lahat. So, importante yung freedom of right action. For whoever commit sin is the servant of sin. Diba? Yan ang sinasabi sa Biblia. The kingdom of providence, Christ gives a civil freedom. In the kingdom of grace, He gives a spiritual freedom. The gospel is the perfect law of liberty. Amen. Napakaganda Because nun. it liberates us. It liberates us. Yes. It liberates us. Yung hindi natin kailangan ng batas kung walang fall. Kundi nabagsak tayo sa kasalanan, na kailangan ng batas. Kasi at hindi na natin kailangang intindihin na magshi-share pa tayo ng gospel o kailangan luminya tayo doon sa kingdom. Hindi, kasi nakalinya na tayo lahat doon. Doon Yes. tayo ayan, kaso hindi. Ito na nga. Yung kailangan yung perfect law of liberty na nanggagaling sa gospel ng Panginoon. 'Di ba? And this lays the foundation of a perfect moral freedom. It is the spiritual freedom we are especially concerned to seek among the people. And for this, we should labor with the greatest painfulness. Kasi nga, wala tayo doon sa katotohanan, yung totoong freedom. Kanya meron tayong greatest painfulness. Ito na nga yon. Kaya natin pinag-uusapan. Alam nyo kung wala talaga yung kasalanan na yan, yung nangyari sa fall, wala tayong pain eh. Hindi tayo Ayan nga. mag-iisip ng mga ganyang bagay-bagay. Hindi na natin kailangan pag-usapan. Wala nang radyong ganyo, puro worship lang tayo ng worship. Di ba? Correct. Kakain, Meron tutulog, magwo-worship. Magwo-worship, kakain, tutulog. Magwo-worship, chichika kay Jesus Christ, chichika sa mga angels, chika natin ng mga angels, tapos mamaya kakain, tutulog. Ganyan. Walang tumataba, walang pumapayat, walang tumatanda, walang sakit. Walang sakit. walang may pimples, walang
may sakit, walang sakit sa ganito, lahat ng ating functions perfect. Yun yung aking looking forward ako dun sa 1,000 years of peace at tayo'y mabubuhay din doon kasi babalik tayo doon. At Kuya Vince, meron lang Hmm, akong idadagdag. sige, Naalala ko, go. di ba, gusto ngayon ng photo lab? May time pa ba Oh, tayo? Ikaw sige, ang oo, timer meron pa. natin. Sige, meron Yung, pa. yung photo lab puso ngayon, sabi nung kapatid kong pastor, parang feeling ko anya, kasi pag pinotolab mo yung bata ngayon, like my youngest daughter, pinotolab ko, yung itsura niya na parang kaedad din nung kinotolab ko, na parang magkaedad na kami doon. So, sabi Hmm, niya parang eto yung itsura natin pag nandun na tayo sa langit, magkakapareho yung age hmm, natin, parang yes. ganun. Hmm. So, and then yung kanina pinag-uusapan natin, Kuya Vince, yung tungkol doon sa gawin natin kung ano yung tama. Meron kasi akong kumare ng asawa niya, tumatakbo ngayon as barangay kagawad. Sabi ko, alam mo, kahit matalo, manalo, gawin mo yung tama. Eh kasi ganito na yung kalakaran eh, ganyan-ganyan. Pag hindi mo ginawa yun, hindi ka mananalo. Sabi ko sa kanya, kung sana nagkaisa lahat ng kakandidato na wala sa kanilang gagastos ng lagpas doon sa required o inaalaw ng Omnibus Election Code, eh di wala sanang abusado ding botante na magbibenta. Kasi kung walang bibili Hmm. ng boto, walang magbibenta ng boto. Sabi ko na-try ko na yan, kumandidato ako, hindi ako namigay ng inumin, na alak, walang piso, walang candy, kasi wala, talagang sinadya kong hindi. Hindi rin ako nila narinig na nagsalita sa mikropono, namigay lang ako ng pulyetos, nabutuhan ako, may bumoto sa akin ng solo. So, ibig sabihin, ibig sabihin, pag magbuti yung pinakita natin sa kanila, kahit huwag natin sila bigyan ng pera, pwede silang bumoto. So, hindi dahilan, ganun Kuya Vince, ang dahilan ng mga kandidato. Ngayon, marami akong sinasabihan. Sabi ko, huwag kayong magbigay, huwag niyong paunlakan yung gusto nila. Sabi niya, hindi kayo mananalo pag ganyan yung gagawin. So, para sa iyo, Kuya Vince, ano kaya ang mangyayari pag lahat ganon? Ayaw nilang Ah, gawin yung kandidato sila, ayaw nilang gawin ang tama. ay wala, magkakagulo. Mag-aaway-away, patayan left and right. Kaya nga may patayan eh, di ba? Ang nagtataka naman ako, bakit kailangan pumatay ng mga barangay-barangay? May mga barangay chairman na napapatay ngayon. Nagtataka naman ako. Eh, ang liit naman ang kinikita ng barangay chairman. So, ibig sabihin, dun sa lugar na yon, may potensyal na kumita siyang malaki sa pagiging Correct. barangay chairman. Kaya siya pumapatay, Sa di Manila, ba? Kuya Vince, ang sweldo, ang honorarium, Kuya Vince, ng kapitan dyan sa Manila is halos kapareho na ng mayor dito sa amin. Magkano? Eh, thousand din. Alam ko parang mga 17 eh, ganyan. Kaya nga, Maliit eh lang eh. ganun na, Ay, eh, asan ka hindi, naman makakarating ngayon sa 17,000, 'di ba? Wala namang mararating 'yan. ay Pero ang bakit 17 pumapatay? Ang 17 yata, Kuya Vince, ay yung dito yan sa amin, sa baryo. Pero dyan sa Manila, malaki. Mas Eh malaki. hindi yung mga nababalitang pumatay eh sa mga probinsya eh. Hindi naman dito sa Manila. Kapagod. Ang ano Kanya nila kasi, yung nakakapang kapangyarihan. Kapangyarihan yon. yun na nga. So merong problema sa kapangyarihan. Yan yung great painfulness na pinag-uusapan natin. Correct. Kasi nga Mm-mm. dahil masyadong mataas ang ere na gusto, may posisyon, makakapagmando-mando siya. At sa Boss, naiisip boss. ko, gusto kaya ako, iniisip ko lang, boto kaya sa akin? Sino naman sigurong boboto, kanya lang, bakit ba pahihirapan ko pa ang sarili ko? Ang nasa isip ko, naku, pahihirapan ko ako yan. Tsaka wala sa pamilya namin, number one na bilin ng nanay ko yan, na wag kaming pupunta sa politika. Kaya wala sa aming nasa politika. So anyway, tuloy na natin ito. Go ahead. How sorrowful that a free people in a civil sense
should be the servants and slaves of sin and Satan. Yes. Sorrowful Nakakalungkot. talaga. Nakakalungkot Oo, talaga. oo. Pero you see, that he who has anointed and proclaimed liberty to the captives and opening of the prison to them that are bounded would speedily accomplish and happy deliverance and most glorious freedom. So, ibig sabihin, kapag ka ikaw talaga ay anointed to proclaim liberty, yung anointed to proclaim liberty, ibig sabihin talaga namang kabutihan ang ibibigay mo nga sa tao, mararamdaman naman nila yun eh. Mararamdaman nila. Pero kailangan mag-iingat din tayo. Dahil kapagka nasa kapangyarihan ka na at ikaw ay tumutulong, there is a point na aabusuhin ka. Yan yung great painfulness pa rin. Kahit maganda ang iyong intensyon, may great painfulness pa rin. Dito sa amin, maraming nagrereklamo na si Vico daw ang mga ini-employ ay hindi naman taga-Pasig. Kaya maraming nagalit kay Vico at ayaw silang iboto. Pero hindi pa rin nagkampanya si Vico nitong second election niya. Nakalagay lang siya, yung picture niya, nakalagay lang sa poster na nandoon lahat yung kasama niya, yung mga kasama niya, sa grupo niya. Yun lang ang nakita kong poster, wala akong nakitang solo poster, re-elect, walang ganon. Hindi siya nagkampanya, hindi siya nagkaroon ng mga stage, walang ganon. Hindi yata wala akong nadinig na nag-ano nag-Itbulaga dito or something. Wala. Yun yung mga nagsasabi sa akin nagagalit sa kanya, yung kanilang great painfulness kasi hindi nasunog ang gusto nila. Yes. Wala din, natalo pa rin. Dalawa lang naman yung kumandidato. Malakas si Vico talaga. So nanalo pa rin si Vico. Kasi nga, maliwanag sa lahat ng Pasigueño na maganda pamamalakad niya nung umpisa. Kaya kahit na nagkaroon din siya ng great painfulness, kahit na siya ay nasa tama, meron siyang happy deliverance. 'Di ba? Meron siyang speedy accomplishment. Maganda yung accomplishment niya kasi ang ganda ng kanyang puso. Nasa Panginoon ang puso niya. At ang gusto Amen. niya umayos. Ang katwiran naman, kanya ayaw niya ng taga-Pasig doon sa mga key positions. Kasi pagka taga-Pasig, kilala ng maraming Pasigueño. At kung galing sa labas, hindi siya kilala. So, walang paki-paki. Walang relasyon. Walang Ang relasyon, kumpare, walang wala. kapakapatid. Walang relasyon. Kung may kumpare man siya na nasa labas, halimbawa mo kumuha siya sa Mandaluyong, kakilala niya, ang kumpare naman niya nasa Mandaluyong. So, hindi naman siya apektado. Wala siyang magagawa para doon sa kumpare niya sa Mandaluyong, 'di ba? Nasa Pasig siya. So, gano'n ang ginawa ng aming butihing mayor. Kanya ang Saka wisdom corruption, din yan. Wisdom walang din yan eh. oo, walang corruption, hindi ba? Naalala, Kanya naalala yung nagsabi sa akin na naiinis siya. Naku, kung puring-puri siya nung una dahil nanalo si Vico tapos yabang na yabang siya na ang sabi ko kasi, kaibigan ko yung nanay. Ako mismo si mayor ang kaibigan ko ta's mamaya-maya nung natapos na ang ano, iba na. So, ayun na nga, dahil hindi nakuha yung gusto niya, iba na ang sinasabi niya. Uy, ganito naman, sinisiraan na at hindi naman niya binoto. So anyway, hayaan mo na. Let us pray for peace of Jerusalem. Ito ang ating amen. Jerusalem, ang ating place, no? And may the blessing of many that are ready to perish come upon us. So blessing ng nasa Panginoon ay ibig sabihin, ready na tayong mamatay. So mabless na lang tayo ngayon. Ano?
So yan ang ating ipagdadasal ngayon. So magpe-pray na tayo. So Okay thank you po. Lord. Heavenly Father, maraming salamat at kami ay nagtatapos na. At maraming salamat sa aming programa. Maraming salamat. At kami ay napag-usapan namin ng maayos at matiwasay ang aming mensahe ngayong araw na to at sa nakaraang Sabado. At sa Miyerkules ba yon 30? Ano ba yung Tuesday? 30 Lunes, Kuya Vince. Lunes pala. Sa Lunes, magkakaroon ng butuhan at pinagdadasal namin ang tamang konsensya ng bawat tagapakinig ngayon na sila ay Amen. pumanig sa iyo whether mananalo o hindi ang kanilang kandidato, basta ang importante yung kanilang conviction na nasa Panginoon ang inkling ng kanilang ibinoboto. Hindi dahil magkakaroon sila ng benefit, but ang benefit ay sa karamihan ng kanilang mga constituents, Lord. Ang kanilang barangay, Lord. So, kami na naniniwala na kami ay mapupunta na sa iyo, wala kaming pakialam. Sige, boboto kami ayon sa aming konsensya. Yes, Lord. Kanya naniniwala kami na lahat ay magiging maayos dahil sa iyo, Amen. Panginoon. At pinagdadasal namin ang Israel na gabayan mo na makaligtas at makaalpas sa kung anong pagsubok ang dinadanas niya ngayon. At maging maayos ang lahat ng mga desisyon niya na aayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Ilagay mo sila sa tamang landas, sa tamang posisyon at tamang pag-iisip. Panginoon, maraming salamat sa istasyon na ito at ang buong BBS station, Lord, Bicol Broadcasting System, at ang kanilang mga tagapuno, ang mga punong tagapangasiwa dito, ang mga Villafuertes, Lord. Panginoon, maraming salamat, Lord, na kami ay napagbigyan ng pagkakataon na mag-share ng katotohanan ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng staff, lalo si Kuya Serge, Lord, continue to bless him, at lahat ng technical staff, Lord, at lahat pa ng mga programa dito, i-bless mo po dahil sila po ay mga volunteers. Lord, let your will and your grace and your mercy be upon all of us. This we pray in Jesus Christ's name. Amen. 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 Okay. Okay. Amen. So, ayan. Thank you very much. At hanggang dito na lamang po. Makita muli tayo next week sa parehong oras, alas 2 hanggang alas 3. Dito po ay kung gusto niyo mapanood yung last week episode na i-upload ko na po sa aking YouTube channel, Vin Santiago, i-type niyo lang po. Ayan yung Vin Santiago sa ibaba ng aking frame. Vin Santiago. Yan po ang inyong i-type. Makikuha niyo na ho. Yan. Maraming salamat po dito sa aming programang A Day with Ate Grace. And Kuya Vince. Bye-bye po sa inyong lahat. Let us Bye. on October 30, sa Lunes na po yun. Maaga po tayong lumabas sa ating mga bahay para makaboto tayong lahat. Bye-bye po. Thank you very much, Kuya Vince. And of course, Ate Grace, thank you din si Kuya Serge. Bye. Yes, Kuya Serge, God bless you. Bye-bye.